Naglaan na ang Bureau of Corrections ng 29 na milyong piso para sa pagpapatayo ng bagong pasilidad sa nasunog na maximum security compound ng Leyte Regional Prison. May ulat on the spot si Haji Rieta. Haji. Yes, Rafi, bukod pa dyan doon sa tulong pinansyal na ibibigay din ng Bucor sa pamilya ng 10 namatay sa sunog. At doon nga sa maximum security compound naganap yung sunog. At nakatakda na rin, Rafi, na patayuan ng bagong pasilidad ang nasunog na kulungan. Narito ang ulat. Tumambad kahapon kina Bureau of Corrections Director General Ricardo Cruz at National Bilibid Prison Superintendent Richard Schwarzkopf ang tostadong loob ng nasunog na maximum security compound ng Leyte Regional Prison. Huwebes ng hapon nang sumiklab ang sunog kung saan 10 ang namatay. Nakunan pa sa video ang mga preso na umakyat sa mga bakod na barbed wire para makaligtas sa nasusunog nilang kulungan. Sa lawak na mahigit 1 hektarya, hindi na raw mapapakinabangan pa ang mga nasunog na bahagi ng kulungan. Ito yung mga double deck na higaan ng mahigit na 1,000 mga nandito sa maximum security compound. At talagang devastated yung lugar at talagang hindi na ito mapakikinabangan pa. Kaya naman kailangan itong i-demolish sa lalong madaling panahon na sa ganun ay mapalitan ito ng mas bagong facility. In-inspection din nilang mahigit 1,000 inmates na nakaligtas sa sunog na nasa minimum security facility ngayon. Nadatnan namin doon ang nakapila ng mga nag-aalalang kaanak ng mga presong nakaligtas sa sunog. Dala-dala nila ang mga gamit para sa mga inmates. Okay lang naman po. Medyo kapagod lang lakad layo. Naglaan ng 29 million pesos ang Bucor para sa pagpapatayo ng bagong pasilidad. 2 palapag na gusali ang ipapatayo sa nasunog na kulungan na gawa sa konkreto. Iniimbestigahan pa kung aksidente, yun talaga wala tayong magagawa. Pero kung sinadya, magkakaroon ng liability yung gumawa. Inaayos ng papeles ng mga nakaligtas sa sunog para ilipas sa ibang kulungan sa Davao at Palawan. Habang pinoproseso naman ng mga papeles ng mga nasunog na preso para i-turn over sa kanilang mga kaanak. Haji Rieta, GMA News. Rafi, humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Bureau of Corrections kung natagalan na ipaalam sa kanilang mga pamilya yung namatay na 10 preso, itong mga inmates nga. Dahil gusto raw ng Bucor na tiyak o talagang tama itong pagkakakilanlan ng kanilang mga namatay na kaanak na preso. Rafi? Haji, may impormasyon ba tayo kung gaano katagal i-construct yung bagong kulungan at meron bang physical improvement doon naman sa minimum security compound kung saan inilipat yung mga galing sa maximum, Haji? Yes, Rafi. Kung kailan sisimulan itong bagong pasilidad, ay hindi pa sa atin sinasabi. Pero ang pinakalitas na sinabi sa atin ng Bureau of Corrections ay aprobado na itong kanilang request na patayuan nga ng isang gusali na mayroong 2 palapag na konkretong pasilidad doon sa lugar kung saan nga naganap itong sunog. At kailangan kasi munang i-demolish itong area na to, which is talagang kailangan na rin matanggal yung mga nasunog na mga bahagi doon kapag natapos na itong investigasyon ng kanilang iba't ibang ahensya hinggil nga sa nangyaring sunog. At with regards naman doon sa pasilidad, doon sa minimum security compound, ay talagang yung nakita natin, talagang siksikan kasi itong mga preso na naroon. Pero sa ngayon ay hinati muna, inalis na muna yung mga preso na minimum para hindi maghalo itong mga galing naman sa maximum security compound. At naglalagay na sila ng mga tent doon, which is temporarily na paglalagayan nga nitong mga preso. Ang sabi ni Bureau of Corrections Director Cruz ay pinoproseso nila itong mga papeles ng sa ganun ay mailipat muna pansamantala sa ibang colony itong mahigit 1,000 nakaligtas sa sunog. Doon naman dadalhin sila sa Davao at Palawan, Rafi. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.